pagmulat ng ating mata, Lord, salamat. Look at the beautiful things around us and we can pray to God. Mga kapatid, pagising pa lang, we should pray. Amen. Okay? Nay, di ba? Yung si nanay. Nakarating siya sa ganyang edad kasi ang sekreto daw niya ay ang Panginoon. Which is our main source of our life. Okay, the objective of these studies, mga kapatid, para to learn the basics of communicating with God. Yung sa lower, if you want to read in Tagalog, kaya naglalagay ako ng Tagalog. Sa gustong Tagalog ang mabasa, you can read in Tagalog. Amen. See, we grow up, we don't know really the proper way of praying unto God. Marami itinuro sa atin na iba-ibang kaparaanan ng pananalangin. Pero ngayon mga kapatid, with all those confusion, with all those, a lot of teaching from human tradition, from human philosophy, this time ituturo sa atin ng Panginoon ang tamang pananalangin na ayon sa disenyo ng ating Diyos na naglalang sa atin. See? Ganyang kabuti ang Panginoon. Alam ng Diyos na itong mga anak ko kawawa. Hindi kasi nila alam ang katotohanan kung paano manalangin. Sabi nga, the truth, if you know the truth will set us free. So, sa araw na to, nawa, after this Bible study, magkaroon tayo ng kalayaan sa kaparaanan na ating ginagawa. Kundi ito na ngayon ang ating gagawin, mga kapatid. Amen? So, this is the main objective. Mahaba ang ating lesson, mga kapatid. This is our memory verse. Napakahalaga ito mga kapatid para nang sa gayon, habang nananalangin tayo, alam natin kung ano ang ating ginagawa. Sa paglapit natin sa Panginoon, alam natin ang ating gagawin. Ang sabi nga ng Panginoon sa atin sa Philippians 4:6-7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Nay, lagi daw mayroong pasasalamat. Let your request be made known unto God. Yes, our God is all-knowing, but we still need to say in words. Diba? O diba, Nay? Kayo din, sa mga anak nyo? Yes, alam mo ang pangailangan, pero hindi mo rin alam specifically sa bawat oras na yun kung ano yung pangailangan ni Avery, diba, Nay? Pero nung lumapit sa'yo, Nay, kailangan kong pang tuition fee. Kaya bibigyan mo siya kasi yun ang kailangan niya nung oras na yun. Ganon din sa ating Diyos na buhay. Let your request be made known unto God. O di ba, tay? Mga tatay? Pag lumapit ang anak nyo, tay, gusto ko ng pambili ng lollipop. Gusto mo pala anak ng lollipop. O ito, bilgan kita ng 25 o kaya 50 o piso. Di ba? And the peace of God, o ang kapayapaan ng Diyos, which passeth all understanding, shall keep in your hearts and in your mind. Di ba, Nay, pag binibigyan mo si Avery noon, masaya na siya, di ba? Masaya na siya, naglalaro na pag binigyan mo na siya ng pambili ng candy. So, ganoon din tayo mga kapatid. It is very important, we need to sabihin natin sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Amen? Sa Tagalog, ito ang sa Tagalog, kung gusto niyong ma-memorize sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Instead of worrying, murmuring, complaining, thinking, na kung saan nakarating yung ating pag-iisip, kaya tayo tumatanda kasi we worry a lot of things, kasi hindi nga natin alam kung paano tayo lalapit sa Diyos. Pero this time, ayaw ng Diyos na nakita yung mga nakakunot noo. Ang gusto ng Diyos, tinuturoan tayo ngayon paano tayo lapit sa Kanya, na meron tayong pasasalamat, na hindi na tayo mag-worry. Di ba mga kapatid, sabi dyan, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat. So sinasabi mo palang, pasalamatan mo na. Bakit? Kung may tiwala tayo sa Diyos, na alam natin na kaya niyang gawin yon, pasalamatan mo na lang. Kasi sa magpapasalamat, ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo sa Kanya. Nay, salamat kasi alam ko, bibigyan mo na naman ako ng pang-enroll. Gano'n dapat pag nagsasabi sa Diyos, Panginoon, ito yung kailangan ko, kaya papasalamatan na kita ngayon pa lang. Ibig sabihin, you already claim it with thanksgiving, dahil alam mo ang Diyos ay gagawin yun kung ito ay sa kalooban niya, mga kapatid. Ay ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So yung ating puso, para wala tayong high blood, hindi tayo ma-heart attack na kakaisip, lumapit na lang tayo sa Diyos at sabihin natin sa Kanya lahat. Kasi once we release our burden unto God, nang may pasasalamat, we can sleep. Meron tayong kapayapaan, di ba? Napag-aralan natin, panghawakan mo lang yun because it will give us the peace of mind. Okay na tayo mga kapatid sa memory verse? Amen. I-internalize natin to. Kasi pag sa araw-araw kasi mananalangin tayo. Kaya kailangan memorize natin to. Very important ang memory verse na ito. Amen. Kasi gagamitin nyo rin to sa inyong meditation and prayer. Okay. Teach us to pray. So tayo mga kapatid ay tinawag ng Diyos. Mahalaga na bilang anak ng Diyos, magpaturo tayo kung paano manalangin. Para nung bata, hindi ako marunong magbasa, teacher, di ako marunong magbasa. Kaya ngayon, tuturuan tayo ng ating Panginoon. Kasi we desire to know how to pray. Okay mga kapatid, if we read 11 of Luke 1 to 13, you can read that later on in your meditation. Napakaganda nito because this is the way Jesus teaches the apostles during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ nung nandito pa siya sa lupa. So, sabi nga sa Luke 11, 1 to 2, ang sabi dyan, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Verse 2, ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa mga disipulo, sabi niya dyan, when you pray, say, can we read it together? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Saan tayo mananalangin? Sa Father. Mananalangin ba tayo sa Son? Mananalangin ba tayo kay Mary? Mananalangin ba tayo kay Saint Paul? Sino pa? Kay Saint Luke? Sa Santo Niño? Walang sinabi ang Biblia na manalangin tayo sa mga yon. Those are also saints like us that were forgiven and na naging anak din ng Diyos. Baka mamaya, ngayon, ang sasantuin na rin natin si Pastor Vincent. Katulad ngayon ng mga sinasanto nila, Lorenzo ba yun? Yung mga Saint Lorenzo, yung namatay na mga parts ng body, mga inaano na nila. So mga kapatid, hindi yun ang tinuturo ha? Saan tayo mananalangin? Pasalamatin natin ating Diyos. Praise the Lord. We were blind before, but now God is opening our eyes. God is opening our spiritual understanding kung saan ba talaga tayo mananalangin. Clear? Amen. Meron pa ba tayong mga Santo Papa, Santo Niño, Santo-Santo sa ating kwarto, Santo-Santo sa ating wallet, mga Santo-Santo sa ating bahay na ating niluluhuran? Sabi ng Panginoon, I am a jealous God. So clear na yun mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kasama niyo rin ako sa pinalaya ng Panginoon sa mga ganong bagay na maling mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya salamat sa Panginoon. Naisalamat sa Panginoon, di ba? Tinuturuan tayo ngayon, sa Ama tayo mananalangin. Okay? That is the God, our Father who created the heaven and earth. Sa Kanya lamang tayo magsasamba. Okay? Ito mga kapatid sa Tagalog. At nangyari nang siya'y manalangin sa isang dako, nang siya'y matapos at sinabi sa kanya ng isa sa kanya mga lagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga lagad. So tayo tinuruan, pag gagamitin din kayo, magtuturo na rin kayo pag ginamit kayo ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, pag kayo'y magsipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Bakit sasambahin natin nawa ang pangalan mo? Dahil ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. We are saved because of the name of our Lord Jesus Christ. God provide us when we pray in Jesus' name,
In healing, nagkakaroon ng kagalingan. When we pray for provision in Jesus' name, nagkakaroon tayo ng provision. Pag tayo nangihina, Lord, palakasin mo ako in Jesus' name, pinapalakas tayo ng Panginoon. So lahat ng ating pangailangan in Jesus' name, mga kapatid. Okay? Sabi nga sa Luke 18:1, ang sabi diyan, and he spake a parable unto them to this end, that man dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Huwag dahil tayong hihina-hina. Kailangan lagi tayong manalangin. Yes. Kapag nangihina ka, manalangin. Dahil itong utos sa atin, manalangin palagi sa lahat ng oras. Diba? Sabi sa 1 Thessalonians, pray without ceasing, continuously, walang patid. Imbis na mag-worry, imbis na kung ano ating gagawin, worry. Manalangin. Okay? And then, first is part 1 ng ating lesson is communicating with God through prayer. So, makikipag-ugnayan tayo sa ating Diyos palagi sa panalangin. Okay. Di ba nga, apart from the Lord, we are nothing. Amen. So, when we pray, nagkakaroon ng changes ang mundo. Amen. Why? It starts from us. When we are changed to become a children of God, we live a light and shining upon this earth to be a good example para ang ating mga kamag-anak ay madala natin sa Panginoon. Spreading the good news of salvation, ayan, nagkakaroon ng changes. So, ano yan eh? Chain reaction yan, mga kapatid. So, prayer will do a great miracle sa bawat isa, sa bawat family, sa church, at sa bawat bansa, at sa buong mundo, mga kapatid. The power, bakit? Yung kapangyarihan ng Diyos, nandyan, in action. Yung, kung sino ang Diyos, kung anong kanyang nagagawa, pinapakita yan sa atin ng Panginoon. Maraming pinagaling ang Panginoon, nakasulat sa Biblia. Even the dead was raised into, mabuhay siya muli, di ba? So, wala imposible sa Panginoon. Kahit anong severe na kasakitan, lahat yan ay pagagalingin. At palalakasin tayo ng Panginoon. God is the strength, our strength. Amen, mga kapatid. Amen? So, I'm sure you experience all this. And we become part of God's plan. Yung nga yung, anong plano ng Panginoon? Kung bakit siya nabayubay sa cross ng Kalbaryo, namatay, nilibing at nabuhay na muli, para tayo sa ating kaligtasan. So, naging parte tayo kasi tayo ay ginagamit din ng Panginoon para marami rin ang maligtas. Katulad natin, yung mga nauna sa atin, naging part sila sa panalangin. So, ganun din tayo, mananalangin tayo ng walang patid, mga kapatid. And it will bring glory to God. Bakit? Kapag ang Diyos kumilos, gumawa ng miracles, mapapasalamatan natin, ito ay gawa ng Panginoon. Hindi ito gawa ng tao. It is only God can be glorified. Amen. Nagiging instrumento ang bawat isa sa atin, ba't huwag natin akuhin yung glory? Yes. Amen. Mga kapatid, watch out tayo sa paggamit ng pananalita. Napagaling ko ang church ko namin. This is only the church of God. So, huwag nating, be careful sa pagbibitaw ng salita kasi, sabi nga, whatever we do in words or in deed, do it all for the glory of God. So, ang Diyos ay kumilos, kaya kami na-revive. Ganun dapat, hindi yung, dahil sa preaching ko, nag-revive kami. Hindi, mga kapatid, nasaan ang glory? Nasa tao. So, ingat tayo mga kapatid sa the way we deliver the words, it should be all for the glory of God. So, ang inyong lingkod man ay mangmang. This is the words of God that we are studying for His glory, not for me. Amen. So I'm just sharing to you the blessings that I received from the Lord. Natanggap kong libre, isi-share ko rin sa inyo ito ng libre dahil ito ay kalooban ng Panginoon sa lahat. Then, there is a blessings to everyone. Yeah. Na-bless ka, mabibless din ang family, mabibless ang kaibigan mo, mabibless ang trabaho pag nagtatrabaho ka ng maayos. Chain blessing yan, mga kapatid. Amen? Amen. Okay, communicating with God through prayer, bilang Kristiyano, awareness. Oo, paalala to sa atin ng ating Panginoon. Kung ang physical na body ay laging nangangailangan ng mga pagkain physical, umaga, tanghali, sa gabi, nagmimerienda pa, may midnight snacks pa, at kapag nag-crave ang ating mga tiyan, lagi nating pinapakain, how much more ang ating kaluluwa
it would be wiser and holier for us if we always pray. Mga kapatid, very important ang prayer. Pag kumain ka ng kumain, tatamarin ka. Tulog, impacho, laki tiyan. Pero pag nanalangin tayo mga kapatid, pinapalakas tayo ng Panginoon. Di ba? Kasi we are connected. Sabi nga ng Panginoon, I am the vine and you are the branch. So if we are connected to the main vine, yung branches, tayo yung mga branches, andyan yung nutrients, lalakas tayo mga kapatid. Amen? So praying is longing for God. God gives to those who desire Him. So parang ano lang yan, very simple illustration. Ang anak, na walang respeto sa tatay, sa nanay, nagliwaliw na, ginagawa niya ang lahat, nakalimutan lahat ng paalala. So parang gano'n lang din yan eh. So pero kung tayo yung laging, Nay, ang ganda mo ngayon, pakainin mo naman ako, di ba? So gano'n din tayo mga kapatid. So kapag lagi tayo naglalambing sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, natutuwa ang Panginoon. Di ba, Nay? Kapag yung mga anak natin laging nandiyan dyan, naglalambing, you cannot say no. Especially kung yun naman ay sa kabutihan niya. So, ganoon din ng Diyos. Laging ang Panginoon is longing for the children that was called, na niligtas niya. Nasaan na kaya yung binuksan ko ang pag-iisip, pinatawad ko, nasaan na kaya siya? Wala na naman. Pinagpala ko lang siya, nagliwalay na naman, nakalimutan na naman ako. So, ganoon din mga kapatid ang ating Diyos na buhay. So, very important kasi doon na may measure yung ating blessings na matatanggap. So, paano makakapagbigay ng blessings ang Diyos kung malayo tayo sa Kanya? Di ba, Nay? Oh, see? Simple illustration yan, mga kapatid. Kasi, God will always respond kung paano tayo ka-excited na laging longingness for the presence of the Lord. So, like today, we are coming to God. We're always longing for the presence of God kasi when we are in the presence of God, we are revived. Amen. So, ganun din yan, mga kapatid, sa paglapit sa ating Diyos na buhay. Kasi, prayer is one of the most important thing that will feed our soul and para lagi tayong buhay. Kung bakit ang isang anak ng Diyos lupay-pay? Kasi nagbasa ba yan ang salita ng Panginoon? Nanalangin ba yan? Bakit lupay-pay? Kasi puro na social media ang ating binubuksan instead of prayer. Kaya sa kanyang pakapakita, napagod ang lupay-pay. Nainggit dun sa nakita, nanghina, na-disappoint. So, ganun yun mga kapatid. Okay? So, we need always to talk to God. As a Christian, we should choose to pray. Sabihin nga natin, I choose to pray. I choose to pray. Yes, bilang asang anak ng Diyos, we should decide to walk with prayer to our God. Mga kapatid, katulad ng mga disipulo, nung nakita nila ang Panginoong Yesus na nanalangin sa isang lugar, nung natapos siya, sabi niya, Panginoon, kami man din ay turuan mong manalangin. Kasi, bakit? Anong nakikita nila sa Panginoon? I'm sure, ang Panginoon din malakas sa pagod niya sa pagmiministeryo. Nanalangin, kaya malakas na naman ang Panginoon. So, ganun din yan mga kapatid, mga pastor, ang mga minister, nanalangin yan. Kaya kung bakit pag tumayo behind the pulpit, malakas dahil sa salita at sa panalangin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? So, God is the source of our strength, mga kapatid. Sabi nga dyan sa Psalms 55:17, as for me, 16 to 17, nagkamali ako ng 16 to 17 yan mga kapatid. As for me, I will call upon God and the Lord shall save me. May awitin tayong, call upon the name of the Lord and He'll save. So, yun ang sikreto mga kapatid. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and He shall hear my voice. Pwede kayong kumanta mga kapatid. Call upon the name of the Lord and you'll be saved. O, diba? So, our soul demands fellowship with God. Okay, talk to God to fulfill the need of the soul. Instead of ubusin natin ang ating time sa pakikimarites, why not talk to God para yung kaluluwa natin ay masatisfy, mapuno. Kasi instead, pag lagi tayong gossip, chit-chat, social media, ay nakakapanghina. Di ba mga kapatid? I'm sure na-experience nyo to. So, better pray.
As the body needs, sabi ko nga, physical, nanonoris natin, napapalakas. So, ang kaluluwa ay kailangan niya ng panalangin. So, balansihin natin ang secular and spiritual life natin, mga kapatid. Pag sinabing secular, ito yung ginagawa natin sa mundo. Pagdating naman sa ating spiritual, yung kaluluwa natin, spiritual, yun naman ay palakasin natin. Kaya balanse. Yes. Diba? Sabi nga, the spirit is willing, pero ang ating flesh ay weak. Pag hindi natin binalanse ang buhay natin, na puro lang pagkain physical at hindi pinapakain ang ating kaluluwa, expect our life will be chaos, mga kapatid. So, our souls, like the body, always desire for the milk. Like yung baby, di ba? Every hour, may gusto magsak ng milk para siya ay lumakas. Ganun din tayo, mga kapatid. Bilang anak ng Diyos, lagi mong i-desire ang panalangin sa presensya ng Panginoon kasi doon tayo palalakasin. So, without communication with God, that is why, when you feel lonely, at nagkakaroon ka naman ng takot, kulang ka sa panalangin. Kulang tayo sa panalangin. So pag nararamdaman nyo nang nalulungkot kayo, pag nag-iisa kayo, sabi na nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero pag gamitin mo yun, Lord, pangako mo, na kasama mo kita. That one will comfort us, will give us the strength. Natatakot ka. Lord, di ko alam ang gagawin ko. Anak, huwag ka matakot. Fear not, for I am with you. So see, mga kapatid, how the Word of God will give us the strength, will comfort us. Kaya nga, hiding the Word of God and prayer goes hand in hand para tayo ay laging maging malakas na anak ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, the greatest thing daw, mga anak, ano ba yung kantang, the greatest thing above all? Di ba yung kanta? May kanta? Yung pangsanglibutan yung kinakanta? The greatest love of all. Ano? Ano daw yun? It's easy daw to achieve? Learning to love yourself? Pero sa ating mga anak ng Diyos, ang the greatest thing we can do is pray. Kasi malaki ang magagawa sa panalangin. Okay? Just simply do it and God will do the rest. Kaya the greatest thing to do for a Christian is to pray. Yes, we can do other great things, but the greatest thing is prayer. Yes, it is great kung ikaw ay mayaman sa salapi, sa pananampalataya, we can share. At kung ikaw man ay matalino, binigyan ng Panginoon talino, eloquent in speaking, ipagamit din natin yan for sharing the words of God with boldness and clarity of the words of God. Amen. Kung mayroon kang talino sa pagsulat, sa pag-awit, sa pagtugtog ng instrumento, sa pagtuturo, ipagamit natin yan sa Panginoon. Those are great things. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang manalangin. Kasi all these riches, all this, kahit wala mang tayo, gagawin tayong matalino ng Diyos, di ba? God chooses the fool to shame the wise. Babaguhin, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya huwag nating susukatin ang ating mga kapatid kasi in prayer, pag ang tumayo sa behind the pulpit ay punong-puno yan ng panalangin, that is why you can hear a preacher and be as mentor with boldness and clarity. It is because of the works of God that is flowing upon the ministers of God, mga kapatid. God is continually inspiring. When I talk here, I do the guidelines, but then God inspired me more. That's why merong minsan nire-reveal ang Panginoon to speak up for our benefits, mga kapatid. Amen? So, we pray as binder. Ano ibig sabihin? Hindi tayo mananalangin na namamalimos. Tandaan natin, we are the children of the great King. Amen. Sabihin nga natin, ay, anak ako ng Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Anak tayo lahat. Bilang anak, merong privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Diba mga kapatid? Dahil ang sabi nga dyan, when we pray, we do spiritual business and have the authority to us whatsoever and authority to bind evil spirits upon earth. Ito ang business na walang lugi. Spiritual business,
Kasi ang kapartner natin, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, all-knowing and omnipresent. Pagkalooban niya, gagawin niyang pagpapalain niya tayo. Gagawin niyang successful ang buhay natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi, when we pray, sabi nga dyan sa Matthew 18 to 19, "Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, and it shall be done for them of my Father which is in heaven." So, we will bind, first, we will bind the spirit of evil works. Amen. Anumang spirit of gossip, spirit of complaining, spirit of adultery, spirit of covetousness, any kind of negativity na that hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon, i-bind natin yan. We bind the spirit of pride in Jesus' name. Amen. And let the spirit of humility be upon to every child of God. Ganon. Binding, we bind the works of the evil. Ano mang evil yan, kung may temptation yan. In Jesus' name. Gamitin mo yung kapangyarihan na yun kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. God is with us. If we exercise this power that is given to us, use the word of God to resist the devil. And then, Lord, let your spirit of anointing be upon me, the spirit of love. Kung meron kang unforgiving spirit, i-bind mo yan in Jesus' name. Nang sa gayon, ang Panginoon kumilos sa puso natin na magkaroon tayo ng spirito ng mapagpatawad. So that is binding and loosing, mga kapatid. So, hindi lamang yon. The rest will follow na lang yung mga kapatid, yung mga blessings na isusunod sa atin natin, Panginoon. So, remember, hindi tayo namamalimos, ha? Gamitin natin yung authority binigay sa atin ng Panginoon. Okay. We pray as binder kasi ang sabi dyan, katulad example, si Daniel. If you remember the life of Daniel, dahil hindi siya nagsamba sa king, tinapon siya sa lion's den. Pero ang si Daniel, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Lord, you are my God who will save me. So that is, gamitin mo yung kapangyarihan na yun katulad ng ginawa ni Daniel. The three Hebrew men, si Shadrach, Meshach, Abednego, they did not worship the gold image na ipinagawa ni King Nebuchadnezzar. So, nanalangin siya. Siya rin ay iningatan na po, hindi nasunog ang kanilang katawan, ang kanilang mga pananamit. So, ganun kapangyarihan kapag tayo nananalangin, ginagamit natin yung authority ng Panginoon. Like the apostles, they also prayed before choosing the deacons among the disciples, and in their ministry, they always pray. Dahil ang sabi nga dyan sa Acts 6:4, "But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry." So yun mga kapatid, pray continually. So, yun ang laging ginagawa ng mga apostles. Sa bawat ginagawa nila, they always pray. Pray continually. Sa bawat ministry, pray. Sa mga ministers, pray mga kapatid. Kasi, hindi natin alam ang kanilang pangangailangan, but we will always pray because God will help us to pray in the Spirit. Okay. Sa panalangin, ano bang kailangan para manalangin sa pananalangin? Siyempre, tayo, ikaw, ako. Kailangan ng taong mananalangin. Amen. Kaya tayo yung isang kailangan. Siyempre, sabi nga niyan, let us come boldly to the throne of grace, that we might obtain mercy and grace to all our needs. So yun mga kapatid, so sa paglapit natin, kailangan natin yun, we come to, dalhin natin ang sarili natin sa paanan ng Diyos. Amen. Okay? That is essential elements in prayer. Number 2, of course, the Word of God. Sabi nga ni David, ano sabi niya? I have hidden your word that I might not sin against thee. Siyempre, lalapit tayo sa Panginoon, kailangan wala tayong kasalanan. Kasi pag meron dyan na iwan na kasalanan, paano didigin ng Panginoon kung meron tayong kasalanan? Kaya mahalaga yun mga kapatid. At siyempre, magpakumbaba ka kapag kayo lumalapit sa ating Ama.
Meron bang lumalapit sa hari na tayo pa yung nagmamagaling, tayo pa yung nagmamataas? Bigyan mo ko ng pagkain. Yun ba ang damang asta natin sa Diyos? Hindi. Sabi niya, siyempre magpapakumbaba tayo parang sa ating mga magulang, sa ating boss. Boss, we need this one. O ganun din sa ating Diyos na buhay. Thank you. So, humility. Huwag tayong maging arrogante, huwag tayong rude, nagmamalaki tayo. Wala tayong pagmamalaki mga kapatid. We need always to acknowledge who we are. We are nothing apart from the Lord. Lahat ng meron tayong kagwapuhan mo, kagandahan yan, pinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon. Ang iyong talino, ang kayamanan, lahat yan ay pahiram sa atin. Anytime, kukunin yan ng Panginoon. Kaya lagi tayong magpakumbaba. Pag pinagpala ka, humble down ourselves. Faith. Bakit? Pag lumapit ka sa Panginoon, syempre, kaya ka nga lumalapit sa Diyos kasi may pananampalataya ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, na alam mo siya ang kasagutan sa ating pangangailangan. Dahil sabi nga, faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things not seen. Kahit di pa natin nakikita, naniniwala tayo na ipagkakalob ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, lumalapit ka sa akin, wala ka nang palang tiwala. Sabi nga, it is impossible to please God if we don't have faith in Him. Pero ang sino maang nananampalataya sa Kanya, those who diligently seek Him, He will reward us, mga kapatid. Amen? Amen. So those are the secret of essentials in prayer. And syempre, yung desire natin. Sabi nga sa Psalms 37:4, delight first the Lord and He will give the desires of your heart. So, pasayahin natin ang ating Diyos. Pasayahin natin ang nanay, tatay natin para pag humingi tayo, o anak, kasi nakaka-bless ka, nakakatuwa kang anak, masunurin ka, hindi ka nagmamalaki. O ayan. Ganun din yan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi nga dyan sa Psalms 24, may He give you what your heart desires and may He fulfill all your plans. So alam niyo mga kapatid, masarap lumapit sa Panginoon kapag may, ito yun, kompleto. Pag may isa dyan, lalo yung sa humility, pag ikaw talaga dyan, I don't expect blessings. You may be blessed, but I'm sure hindi ka pa rin masaya pag pinagpala ka. Diba? Ang mga taong mga pinagpapala, walang contentment. Pero kapag godly people ka, small things, big things, magiging contento tayo sa blessing. Masasabi mo, Lord, thank you. Amen. Lahat ng small ay big things na yan sa atin. Amen. Kasi we know God bless us. Amen? Amen. Necessity. Ano pa ang kailangan? Intercession. Bakit tayo kailangan lumapit? Kasi kailangan tayo mag-intercede, manalangin. Ano yung ipapanalangin natin? Sabi nga dyan, Acts 12:5, Peter therefore was kept in prison but was made without ceasing of the church unto God for him. Nung nakulong si Pedro, anong ginawa ng buong church? They keep praying. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Gumawa ng milagro. Pinakawalan siya, pinakawalan ng kadena, nubuksan ng door ng... At lumakad siya ng malaya kasama ang anghel. Ganon din tayo mga kapatid. You don't know how God will works in an amazing ways na sasabihin mo na ng Lord, salamat. Amen. Thank you, Lord. Nagawa mo yun. Kasi papakita sa atin ng Panginoon mga kamangahamanghang hindi mo ini-expect. Lahat ng bagay. Amen. Minsan, hindi inaalaw ng Panginoon yung gustong-gusto natin. But God will bless us in other way. Kasi masasabi mo na lang, Lord, salamat. I have a lot of testimony for that mga kapatid. Pero marami kasi tayong lesson. In God's time. Moses interceding for Israel for their great sin and creating a gold calf. So mga kapatid, si Moses, nalungkot ang kanyang puso. Imagine yung mga tao, nagkikreate na ng sariling sasambahin. So anong ginawa ni Moses? Nanalangin siya sa mga... Kaya si Pastor, di nyo alam kung paano panalangin ang ginagawa sa inyo kapag nakikita kayo na lalo kung naliligaw na ng nas ang ating mga pinagagawa.
ang mga pastor na nanalangin yan, ang mga leaders na nanalangin yan. Kung bakit kayo nandito, dahil pinapanalangin kayo ng ating pastor. Kaya pasalamatan nyo ang Diyos at pasalamatan nyo inyong pastor. Lalo nyo rin siyang ipanalangin para lagi siyang palakasin. Hindi siya manghina kapag tayo ay pasaway, kundi lalo pa siyang bigyan ng Panginoon ng encouragement, ng pag-ibig ng Diyos ay yun ang manguna, yung compassionate heart ng isang manggagawa ay manguna kaysa sa galit. Kasi ang Diyos is compassionate and good for us forever. Okay mga kapatid? We are in the process. Kaya buhay ang Diyos about sa atin. Ganun din si Abraham mga kapatid. Nakipag-bargain siya sa ating Diyos na buhay para wag budawin lahat ang Sodom and Gomorrah. Anong pinagpipray niya, Panginoon? Iligtas mo ang iyong mga anak. Kung meron bang 50, kung meron bang hanggang sa bumaba, hanggang sa umabot sa 10, gugunawin mo pa ba? Dahil yun, ganun ang puso ni Abraham, mga kapatid. So ganun din tayo mga kapatid. Panginoon, wag mong pahintulutan, kuhanin ang buhay ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko na hindi pa rin sila naliligtas. So dapat ganun ang panalangin natin mga kapatid. Panginoon, yung kaibigan ko, naliligaw siya, yung kapatid, Panginoon, ibalik mo siyang muli. So ganun, mag-i-intercede tayo mga kapatid. Sa panalangin natin, iniisip natin yung bawat kapatiran, pamilya natin, kamag-anak, asawa, anak natin. Alam niyo mga kapatid, kikilos ang Diyos. Huwag lang yung lagi nating sarili. Mamaya yun mga kapatid sa discussion natin. Ngayon, lagi mong isipin, unahin mo muna yung iba. Kasi alam mo ng Diyos yung pangangailangan natin. Yes. Amen. Okay? Elijah. Biruin nyo, nanalangin si Prophet Elijah dahil ang Israel for 3.5 years hindi umulan. Pero nanalangin si Elijah. Alam nyo, mga righteous people, when we pray, God hear us, mga kapatid. That is why after 3.5 years umulan sa Israel. So, ganun din tayo mga kapatid. Imposible, pero pag nanalangin ka, posible lahat sa Diyos yun, mga kapatid. Amen? Now, sabi nga dyan, 1 Thessalonians, we should pray continually. Okay, without ceasing, walang patid, at wag daw tayong mga lupaypay, di ba? Sabi kanina sa 18.1. Reminders. Siyempre, we evangelize. We share the Word of God. It starts with prayer. Bago tayo mag-share, kung meron nang binibigay sa atin ng Diyos ng burden, kapatid, kaibigan, ipanalangin muna natin yan ng taimtim. And the Lord will direct us the perfect time kung kailan natin si-share na sa dyan ang salita ng Panginoon. Para pag share natin yon, sabihin niyan, pag in-invite mo, sige, sasama ako sa inyo. Kasi prayer can do miracles. Amen. Naalala ko noon, mga kapatid, sabi ko noon, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. I was in high school kasi naririnig ko na merong ganyan na born again dun sa probinsya namin. I was in high school, but praise the Lord, kahabang panahon, nag-start ako umattend ng gawain mga kapatid after I graduated college. See, ang haba. Pero walang mahaba, walang maiksi sa Panginoon kasi meron tayong perfect time. Yes. God will make all things beautiful in His perfect time sa bawat isa sa atin. At tayo ay tinawag sa kapanahunan natin sa iba-iba sa ating lahat. Our personal walk with God depends highly on our prayer. Kaya manalangin. Pag hindi pa tinutugon, manalangin. Pag may dinidesire tayo, manalangin. Pero may guidelines ang Panginoon kung paano tayo manalangin mga kapatid para laging active ang ating panalangin. Kahirap naman, paano kung mananalangin? Pero alam niyo mga kapatid, when this lesson was also given to us, I was so blessed. And I do hope after this lesson, kayo man din ay clear na sa inyo kung paano ang manalangin. May guidelines ang binigay ng Panginoon sa atin and there are two things para maganap sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang panalangin ay may sistema. Ang panalangin din ay kailangan maging kumpleto ang panalangin natin. From the very beginning, before God created us, Bible was already prepared by God as our black and white print out guidelines. So, ganoon din sa prayer, meron din sistemang ibinigay sa atin kung paano tayo mananalangin. So, sistema muna mga kapatid. May sistema ang Diyos na tinuturo sa atin. According yan doon sa Luke 11:1-13. So, systematic prayer. Ano ang sistema na dapat natin gagawin? Una, find a time. Yes, no matter how busy we are, we should find a time.
We need to decide and choose to pray. No matter what, how busy we are, tinatamad, manalangin tayo. Dahil ang sabi nga dyan sa Psalms 55:16-7, evening, morning, and noon I will pray because the Lord will save us and will hear us. Di ba mga kapatid? Amen. Kahit saan tayo, ano man ang ating katayuan, we should find a time. At finding a time, kailangan organize. Kailangan tayo ang mag-i-establish. Ikaw magdi-decide. Kung ikaw ay maagang laging nagigising, o sa aming mga bumabata, maaga kaming gumigising, so we can pray right away and say, thank you, Lord. Kung sabi na namin ng aming Diyos, di ba Nanay Mila? Paggising natin, para malakas tayo, manalangin kagad tayo, umaga kami noon. Pero kung ikaw naman late kang nagigising, pwede kang mag-decide manalangin sa gabi. O kaya, during your break time, kasi pagod na ako sa gabi, sa umaga nagmamadali. O sa break time nyo na lang, pwede kayong mag-decide dyan manalangin na wala kayong, yung go to somewhere na walang istorbo. Yun ang isang sistema na dapat. So, mahirap ba yun? Yung sistema ang tinuturo sa atin? Binigyan tayo ng kalayaan pumili ng oras. Si ganun kabuti ang Diyos, hindi siya nagdidiman na, itong oras, manalangin ka, hindi yung at 3 o'clock, at 6 o'clock, di ba merong mga ganun? No. God is giving us the free will to pray, but we have to decide and choose to pray. Okay, dahil ang sabi dyan ng Panginoon, 1 Corinthians 14:40, dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. We are serving a God of order, so we should have also an orderly way of prayer, mga kapatid. Amen? Amen. Find the time. Second is find a place. Siyempre, nakadecide ka na, saan mo i-date ang sarili mo sa Diyos? Di ba, nung nagliligawan pa kayo, you find a place. Para dun mo maka one-on-one, si Mrs., di ba, noon, nagdi-date kayo sa mga gandang mga lugar. Pero ang Diyos, hindi siya nagdidiman ng magandang lugar. Just a place. Just to be alone with God. Dahil, to be alone with God, ayan mga kapatid, malaya tayo kahit saan, kahit sa Biblia. Marami dyan pinakita ang mga Bible characters sa iba-ibang lugar, kinakausap pa rin ng Panginoon. Diba? Sa burning bush, si Moses, si Abraham, sa Mount Carmel, kahit saan pwede, malaya ka mga kapatid. Okay? Dahil ang sabi dyan, certain place, just choose a certain place to pray. Na wala kang istorbo. Okay? You can write, please do not disturb. Okay, mga kapatid? Ano yung pangalawang sistema? Find the place. Ano yung una? Find the time. Find the time, find the place. Find an objective. Bakit ka lumalapit sa Diyos? Bakit gusto mong lumapit sa Diyos? Okay? Be specific sa paglapit natin. Ano ba yung kailangan mo? At make sure na yung panalangin hinihiling mo ay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Panginoon, paghirapin mo nga yun. Yung taong yun. Galito ko dun kasi inaapi ako. Yun ba ang tamang panalangin? Hindi yun kalooban ng Panginoon, di ba? Rather, sabihin mo, Panginoon, yung kapitbahay ko, alam mo ang kanyang ginagawa, paguhin mo yung kanyang puso. Dapat ganun. Yun ang kalooban ng Panginoon kasi God is a God of peace. Di ba mga kapatid? So, isa lamang yun sa example. So, ngayon, kahit masama ang loob mo, Lord, tanggalin mo yung nararamdaman kong sakit sa puso ko. Anything. Panalangit mo yun. Kasi ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Amen. Malaya tayong mga daladalang kabigatan. Yun example lang yun mga kapatid. Be specific. Lord, yung anak ko may sakit, pagalingin mo siya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. So, ganun. So, kumbaga, Lord, sabi mo, you will supply all my needs according to your riches and glory. So, Panginoon, mayaman ka. So, pag mo naman paghirapin yung anak ko, yung anything be specific. Okay, mga kapatid, clear ba yon sa paglapit sa Panginoon? Sabi diyan sa Isaiah 41:21, iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng hari ng Jacob, mga kapatid. Amen? Be specific ang sasabihin natin. Lord, gusto kong pagyamanin mo ako. Anak, saan kita pagyayamanin? Sa espiritual o sa pag-ibig? Kailangan laging specific. Okay.
In find an objective, mga kapatid, huwag tayong manalangin na in general, sabi ko nga kanina, para talagang laging, there's always an answered prayer. Kasi pag marami, minsan, hindi natin kayang i-contain yung blessings eh. Mas maganda yung isa-isa. Sabi nga, count your blessing, name them one by one, di ba? So, parang blessing nabibilang natin. Walang hanggang bilang, kaya walang hanggang pasasalamat din tayo mga kapatid, di ba? A specific petition expressly boldly will invite the power and influence of God's Spirit. Kailangan, dahil binigyan tayo ng pribileyo, na maging binder, binigyan tayo ng Panginoon na malayang lumapit sa Kanya, sa trono ng biyaya, sa lahat ng ating pangangailangan, tayo ay pagpapalain. And always remember, hindi ka namamalimos ha. Hindi tayo beggar kasi anak tayo ng Diyos. Amen. Okay mga kapatid, that's the confidence we have when we come to Jesus Christ mga kapatid, because the God who called us is faithful. Amen mga kapatid. We have been invited to ask of Him and participate in performing His spiritual business in the world and in our life mga kapatid. Amen? Clear na ba yun? Yung tatlong sistema? Amen. Find a time, find a place, find an objective. Mahirap ba yung sistema ang tinuturo ng Panginoon? Kadali, di ba? Noon, pahirapan pa natin yung sarili natin. Mag-travel daw tayo dun sa malayo para magbuntis ako. Punta tayo dun sa para lulod tayo dun sa simula sa pintuan hanggang sa pinahihirapan natin yung sarili. Uli, alam mo, tinuro ang Panginoon na ganun, di ba? Tapos yung santo, bibili tayo ng mga bulaklak, iaalay natin yun, imbis na ikain na natin yun mga kapatid, di ba? Amen. Pahirap talaga yung mga human tradition. Really, I thank God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Ayaw niya tayong mahirapan, but God give us the system, way of prayer. Praise the Lord. Siyempre, yung sistema itinuro sa atin para maging kompleto ang ating panalangin. Meron din yan mga elemento, factors na meron tayong gagawin. Bear with me, I hope I can finish this, even just this part 3, kasi meron pa tong 3 and 4. Okay. Praise the Lord. Complete prayer is a prayer guidelines that will maintain our prayer life active, mga kapatid. Okay? Meron yan 12 elements or aspects of prayer. Dito ipapaunawa sa atin ng Panginoon what to do para ang panalangin natin ay lalo pang maging madali at ma-enjoy natin to. Na hindi tayo nahihirapan. Sistema, madali, di ba? Find a time, find a place, find an objective, and be specific. Ngayon naman, kompletong prayer. Meron yan 12 elements, mga kapatid. Amen? Number 1, ang prayer mga kapatid, this is like the prayer clock. Remember that. Complete prayer clock. Ang ating relo, merong 12. So meron din 12 elements. Kaya di ba sabi ng Diyos, manalangin kayo for an hour. Hinihiling yan ng Diyos sa atin, but we can do that. Ang hirap, 1 hour. Ang tagal nun, paano di ko kaya yun? Pero alam niyo mga kapatid, gagawin ng Panginoon easy para tayo makapanalangin ng nai-enjoy natin at hindi tayo nahihirapan. Kasi alam niyo mga kapatid, sabi nga dyan sa Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, mga kapatid. Amen? Amen. Okay. Ito na yung 12 essentials. Number 1, praise. Sabi ng Panginoon, let everything that has breath, praise the Lord. Hindi naman sinabi ng Panginoon, let every, with a good voice, praise the Lord. Lahat tayo ngayon may boses, di ba? Purihin daw natin ang Diyos. Okay. This is the first step. Una, anong gagawin natin? Nay, ang ganda mo. Kahit in age, maganda pa rin si nanay. The Lord. Si Nanay Mila. So, ganun din gagawin natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi alam nyo ba, kapag magaganda, pinupuri natin ang Diyos, yan ay backbone ng isang Kristiyano. At alam mo, Panginoon, napakabuti mo talaga, Panginoon. Ikaw ay tapat
Dakila ka. Ikaw talaga, Panginoon, ang laging sumasagot. Pinupuri mo ang Diyos kung sino siya. Lord, makapangyarihan kang Diyos. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay tapat, Panginoon. Purihin mo natin ang Diyos. Ina-acknowledge natin ang Diyos kung sino siya sa buhay natin. Yun ang gagawin natin bago tayo hingi ng hingi. Okay ba yun, mga kapatid? Amen. Bro, sabi mo na sa mo, ang pogi mo ngayon. Kaya talaga love na love kita. Kami ni Batuloy. Di ba? Masarap pakiramdam? Sabi naman ng asawa sa laban, ang ganda-ganda mo kahit matanda ka na. Nakakataba ng puso na, di ba? Ganon din ang Panginoon. Purihin mo natin ang Panginoon. Amen. When we say good things, when we appreciate, pag pinuri mo ang Diyos, kasi tandaan natin, God is looking for a true worshiper. Amen. Tayo yung mga anak niyang pinili para magkaroon tayo ng magandang ugnayan. Okay, amen, mga kapatid? Amen. Dahil ang sabi diyan sa Psalms 22:3, ngunit ikaw ay banal, ay ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. God inhabits all our praises. Every time we praise, we sing praises, ang Diyos ay nananahan sa atin, nalulugod siya, mga kapatid. Amen. Kaya that is why when we sing, we rejoice kasi nandyan sa, kapag nalulugod ang Panginoon, nalulugod din tayo. Pagpapalain niya tayo. Okay? So that's the number one step. Don't forget. Purihin mo natin ang Panginoon. Amen. It is one of the very purpose, sabi ko nga kanina, of prayer and spiritual life is to praise God. Dahil ang sabi nga dyan, ye also as lively stone are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Bear with me, Pastor, tapusin ko tong part tong ito. It's the way to higher ground. It gives us freedom kasi the more we praise, the more pinakakalaya tayo sa ating mga bondage, mga kapatid. When we acknowledge the Lord, who He is in our life, God will free us, will give us the liberty, mga kapatid. Amen? Sabi nga dyan, then shall thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. So praise is very important. Number one na dapat gawin natin. When we say praise, it is a sacrifice. We need to choose to praise with our vocal. Pwede bang lapitan mo yung asawa mo, sabihin mo, in your mind, kabait mo. Hindi niya naririnig, di ba? So, ganun din yun. We need to express with our mouth. Okay, mga kapatid? Huwag tayong mahihiya. Huwag mong pansinin yung mga katabi mo. Ang ano mo lang isipin mo ang Panginoon. Makikipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Sabi nga dyan sa Psalms 141, yan ay mabangong, ano yan, sa samyo yan sa harapan ng Panginoon ng ating mga pagpupuri. We should offer the sacrifice of praise unto God. May awitin yan. The fruit of our lips, laging nagpapasalamat. Our lips shall praise Thee. So hindi pwedeng nakatikom. Purihin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pag sinabi mong hallelujah, that is the highest worship we can say unto the King of Kings and to the Lord of Lords. God gave us mouth to speak, to express our praises unto God. Pasalamatan mo, hindi tayo pipi. Amen. I'm sure yung mga hindi makapagsalita, they pray. I wish they can. So tayo, mga kapatid, meron tayong bibig na nakakapagsalita. Huwag natin hintayin yung nakadexos lang tayo. Gusto pa natin magpuri, tsaka tayo natin magpupuri, tsaka natin madala yung mga tinuturo sa atin. Ngayon pa lang, magpuri na tayo, mga kapatid. Amen? Number 2, sa paglapit sa Panginoon, kailangan muna tayong magkaroon ng kapatawaran. Forgiveness. Forgiveness deal with the sin against us, mga kapatid. Yung mga taong nagkasala sa atin, naka-offend sa atin, sila muna yung una nating patatawarin. Sa paglapit, una, pinuri natin. Pangalawa, kailangan ilapit mo yun na mapatawad mo sila. Kahit sino. Patawarin muna natin. Una munang gagawin natin, patawarin muna natin sila. This is the second step. Huwag niyong kakalimutan to sa panalangin. Dahil hindi tayo patatawarin ng Panginoon kung hindi tayo magpapatawad muna. Okay? Hadlang, mga kapatid, ang unforgiving heart. Kaya patawarin mo na yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung katrabaho mo,
Kahit hindi sila humingi ng kapatawaran, patawarin mo na sila. O pag humingi sila, kahit masama pa ang loob mo, ito sa kalooban, we need to deny ourselves. I forgive you in the name of Jesus Christ. Tapos patuloy mong ipanalangin ang mawala na ang mga sakit sa puso. Okay mga kapatid? Unforgiving spirit will block our spiritual progress more fatally. Dahil sabi nga, the wages of sin is death. Yan lagi isipin natin. Ang kasalanan ay kamatayan, lagi ang dulot niyan. Kamatayan ng relasyon natin sa Panginoon, kamatayan ng joy, kamatayan ng peace of mind, kamatayan ng imbis na enjoy natin yung blessing, nakakahadlang yon. Okay mga kapatid? Dahil anong sabi dyan, Mark 11:25-26, and when you should pray, when you stand praying, forgive if you have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Okay, clear? Amen. Paalala natin sa bawat isa. Pag merong ayaw magpatawad, kapatid, patawarin mo na ako para mapatawad ka ng Panginoon. Pareho tayong mapatawad. Ganun lang yan, mga kapatid. Asawa, patawarin mo na ako, inaamin ko na nagkamali ako. Ganun lang. Simply say it. Confession is the number 3. Ang confession, mga kapatid, it deals with sa sarili mo na to. Ito yung mga nagawa mong kasalanan. Kanina, yung gumawa sa'yo. Ngayon naman, sa sarili mo, yung nagawa mong kapalpakan, yung kasalanan nagawa mo, nagsalta ka ng pangit, nakasakit ka, hingi natin yun ng kapatawaran sa Diyos. Kaya nga, nananalangin tayo, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Oh. So, lumapit tayo, Panginoon, paalala mo pa nga, ano ba yung nagawa kong kasalanan para maihingi ko sa'yo ng tawad? Kasi hadlang yun, mga kapatid. Kaya kung bakit di tayo nare-revive, meron pa tayong mga hindi nahinging kapatawaran. Okay mga kapatid, it clears the way of a powerful praying. Pag magaan ang ating puso, wala tayong mga dinadala, magaan kaya. Masasabi mo ang lahat. May express. Ako, I express what I feel. Pag galit ako, sinasabi ko sa Daddy, nasaktan ako sa sinabi mo. Pag masaya ako, I'm happy. You make me laugh. Ganun, I express what I feel. Kailangan mag-expressive tayo sa ating nararamdaman. Hingi ng tawad ang ating mga kasalanan. A person unwilling to confess will never enjoy the joy of prayer, mga kapatid. So, assess ourselves. Baka hindi mo pa pinatawad yung kapitbahay mo. At hindi mo pa rin nahingi ng kapatawaran. Lahat ng pinaalala sa'yo, hingi natin yun ng tawad. Pag may pinaalala sa'yo, anytime, anywhere you are, pag may pinaalala sa'yo yung nagawa mong kasalanan, hindi mo pa nahingi ng tawad, ask for the forgiveness from God. When ask God to search our heart for any unconfessed sin, sabi nga sa Psalms 139, 23-24, yung sinabi ko kanina, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ito yung si David, mga kapatid. Lagi siyang lumalapit sa Panginoong Diyos. Ganon din, maging habit natin bilang mga anak ng Diyos. Lagi, God, ano pa ba yung nagawa ko na nakalimutan ko? Lalo kami mga bumabata, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer's. Pag pinaalala ng Panginoon, o nga, Panginoon, patawarin mo. Ganun, lagi lang. Let's have always a forgiving heart, always confess ourselves unto God, mga kapatid. So these are the 3 elements in order. Mahalaga to, mga kapatid. To make our prayers without problems and hindrances, these are the 3. Praise, forgiveness, and confession. These 3 in order. Kailangan itong magkakasunod. Amen. Hindi pwedeng confession ka muna, hindi mo pa nga napatawad yung kapitbahay mo. Kailangan purihin mo ng Diyos, Amen. kasi ina-acknowledge mo ang Diyos. Yes, amen. Patawarin mo na lahat nagkasala sa iyo. This is about others na nagkasala. Pero yung number 3, about ourselves, yung kasalanan natin. Clear ba yun, mga kapatid? Amen. Hindi na kayo nako-confuse sa forgiveness tsaka yung confession? Amen. Forgiveness, yung ibang taong nagkasala sa iyo. Yun ang patawarin mo. Pero yung confession, sa sarili natin, ihingi natin ang tawad sa Diyos. Amen. Clear? Amen. In order. Amen. Praise, forgiveness, confession. Clear yan, mga kapatid? Yun ang steps. Number 4, petition. Ano yung memory verse nga natin?
Philippians 4:6-7. Anong sabi doon? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding shall keep our hearts, our mind, through Christ Jesus Christ. Mga kapatid, pag na-memorize nyo ito lagi, everyday, lagay nyo yan sa wall nyo. Read, day, afternoon, morning, afternoon, evening, hanggang ma-memorize nyo ito mga kapatid. Pag na-memorize nyo ito at maging daily devotion nyo ito, it will help you a lot. Bakit ka naguguluhan? Kasi hindi ka nanalangin. Prayer and supplication with thanksgiving. Para yung kapayapaan ng Diyos ay laging nasa puso at isip. This is a good memory verse. I encourage you, this is part of my quiz. Okay. Warning for praying with wrong motives. Yun yung kaya na sinasabi ko. Pag wrong ang motives mo, don't expect. Sabi nga dyan sa James 4:2-3, ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, you fight and war, yet you have not because you ask not. You ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Alam ng Diyos ang motibo mo kung bakit. Alam din ng Diyos ng iba ang motibo po. Punta ako sa church para makakita ko din ng chika babes. Alam niya ng Diyos. So, alam ng yung Diyos, Lord, pagyamanin mo ako kasi para I can do all the pleasures I want. Kasi hoda-hoda walang pakialaman. Those are wrong motives. Alam niya ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, watch out with our motives. Kailangan pure. Diba? Sabi sa Philippians 4:8, think of the pure, lovely, just, praise. Yung sa Philippians 4:8, just think of those 8 things written in the Philippians 4:8. Yun ang ating dapat laging isipin at hingiin sa Panginoon. Petition. Needs for daily provision. Ano ilalapit natin sa ating Panginoon? May pangangailangan ng katawan, may pangangailangan ng ating soul, ang ating espiritu. Diba? Ang ating katawan is composed of body, soul, and spirit. Ang katawan, kailangan ng pagkain. Ang ating kaluluwa, nangangailangan ng food at panalangin. Ang espiritu, ito yung hininga, pihiram sa atin ng Diyos, ito yung buhay. So, there's always 3 important things in our life, mga kapatid. Amen. So, habang buhay pa tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng buhay. I-feed natin yung physical ng maayos na pagkain kasi templo tayo ng Diyos. I-feed din natin ang ating kaluluwa para ito'y laging malakas. Okay? Okay. Pray with confidence for our spiritual, physical, daily needs. Yun nga, di ba, sabi ko nga, we should come to the throne of God with confidence. Kasi God who called us is faithful. So, this is a privilege. So, spiritual needs in order to live victoriously, kailangan natin yung salita. Yung banal na espiritu, sabi ko nga, ang lahat sa atin ay mapuspos tayo ng banal na espiritu. Matanggap ang banal na espiritu kasi ito ay promise ng Diyos. Nung sinabi sa atin ng Panginoon, repent and be baptized every one of you in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit in Acts 2:38. 38? O 37? Uy, 38. Praise the Lord. So, needs natin yan, mga kapatid. Huwag tayong makontento na hindi natin matanggap ang banal na espiritu. Kung natanggap naman natin yan, lagi tayong magpapuspos, magpa-infill, magpa-refill. Kailangan yan kasi nakikibaka tayo everyday. That is why infilling is very important. Always come to the presence of the Lord to be infilled with the Holy Spirit. Kaya nga sabi nga dyan sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Tanda natin yan, mga kapatid, man does not live on bread alone, but on every word that cometh from God. And also this prayer, mga kapatid. Amen? Amen. Intercession. Kanina discuss ko yung mga pinapanalangin. Di ba? We should intercede for the church, for the needs of the country, sa mga politiko, sa ating pamilya.
Kasi mga kapatid, when we are doing that, we are crying for the heart of the lost souls, yung mga taong may mga kabigatan sa buhay, yung mga taong namamatay na lang na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon, hindi nakarinig ng salita ng Panginoon. We should pray for them. Mapalad tayo kasi ngayon, buhay pa tayo, malakas, naririnig natin ang salita ng ating Panginoon. God's power release and flows through us in prayer. Daluyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why when we pray, they are healed. When we lay hands on them, they are healed because God used us as ministers of God, mga kapatid. Amen? It is the highest expression of God's people, readiness to receive and yield themselves wholly to the working of the Almighty power. So when we learn to pray for others, for the church, for the country, for the lost souls, for those people in trouble, ibig sabihin mga kapatid, we are ready. We are God's workers ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga dyan, mga kapatid, sa 1 Corinthians 3:9, it is working with God in redeeming others, for we are laborers. Lahat tayo mga kapatid, no one is exempted. Lahat tayo gagamitin, kaya habang nag-aaral, keep all this lesson in your heart and you can share this mga kapatid. Amen? Magkahiwalay man tayo dito, maggamit din kayo ng ating Panginoon. Intercession, yun nga. For we are workers in God's service. You are God's field, God's building, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Lahat tayo. Read the Bible. This is number 6 para makumpleto ang ating panalangin. Reading the Bible is a brief and vital and it will enlighten us, mga kapatid, to make things clear. Sa panalangin, when we pray within the will of the Lord and through the words of God. Everything is written there. The will of God, mga kapatid. Para malinaw ang ating pinapanalangin. Ano ba ipapanalangin natin? So ito yun, mga kapatid. Through the words of God. Sabi nga sa Psalms 19:9, ang takot sa Panginoon ay malinis na manatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Amen, mga kapatid? Read the Bible is part of prayer. Meditation also is part of prayer. So yung nabasa natin sa salita ng Panginoon, pagbulay-bulayan natin yon. Panginoon, ano ito sa buhay ko? Anong magagawa nito sa buhay namin? Sa problema namin? Ganun mga kapatid. So, lalo kapag nabasa mo yung very favorite verse nating lahat, yung Philippians 4:13, I can do all things in Christ Jesus. So, Panginoon, alam ko magagawa ko to sa tulong mo. So, sa panalangin mo, lumalakas ka na. So, magagampanan natin yung role natin bilang nanay, bilang tatay, bilang anak ng Diyos, bilang ministeryo. Magagampanan natin sa tulong ng Diyos, sa panalangin, mga kapatid. Amen. So, meditation on God's Word will make our mind very active. Totoo yun. When we always think, ponder about the words of God, nagiging active tayo. Nag-work. Alam niyo mga kapatid, reading also will always help us to become active, and it also a help for our physical body para hindi tayo magkaroon ng mga Alzheimer's pag tinapagtanda. Reading, meditation, it all, ang pag-aaral ko lang katapusan yan mga kapatid. It is good for our brain, for our mind. So ito yung gusto rin ng Panginoon sa atin, patuloy. So, hindi lamang yun, pinapaunawaan sa atin ng Panginoon ang who God is. Ano yung mga promises sa atin ng Panginoon. Pag pinagbulay-bulayan mo yan, napakaganda. Mapapangiti ka kahit nag-iisa ka. At magkakaroon ka ng inspiration, mga kapatid. So, it broaden and expand our prayer in life. Lalo pang nagiging malawak ang ating pananalangin sa Panginoon. Dahil ang sabi nga dyan sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. So these are the secret ng isang mga victorious Christian, mga kapatid. Amen. Always meditating upon the words of God and include in the prayer clock. Thanksgiving. Anong sabi dun sa memory verse natin? Sa Philippians 4:6-7? By prayer and supplication with thanksgiving. Kaya part ang pasasalamat, mga kapatid. Praise, exalt the virtues of God
Itinataas natin yung Panginoon kung sino siya, yung kanyang mga katangian. Sa thanksgiving naman, yung ginawa sa iyo, sa ating buhay. Amen. Ang praise, ina-acknowledge mo kung sino ang Diyos, yung mga attributes niya. Ang thanksgiving naman, ay anong ginawa niya sa buhay natin. Panginoon, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay, salamat sa trabaho, salamat sa nanay-tatay kong buhay pa, salamat sa asawa ko na minamahal ako, salamat sa provision. Yun yung mga great things na ipapasalamat natin. Salamat din sa problemang ito, Panginoon, kasi natuto kong manalangin sa iyo, lumuhod, magpakumbaba. So, in good times, in bad times, we will pray. Okay, mga kapatid, hindi lamang sa pagpapala, hindi lamang sa pangailangan, at all times we will pray. Thanksgiving should be sprinkled throughout the prayer. Kung nagsimula ka sa praise, forgiveness, confession, petition, o yung mga sumusunod na yun, pag you feel saying thank you, you can always say thank you. Wala naman yan, na kailangan dito ko lang pasalamat. No. Anytime in between those 12 elements, you can always say thank you. Okay, mga kapatid? Amen. Plan to spend a special period in thanking God out aloud for all the things in our life. Kasi ito yung ating memory verse. Okay? Malapit na. Pray the word. Amen. Ito na yon, pray the word. Kaya nga, hiding the word of God is very important kasi pag meron kang memory verse, gagamitin mo yon sa panalangin. Amen. Gagamitin mo yon. Sabi mo, Panginoon, let your hearts be troubled. Memory verse nyo yon. So, pag nandun, sabi mo, Panginoon, let not your hearts be troubled kasi you are the God who supply all my needs. So, yung words na yun, gagamitin mo yun sa panalangin mo kasi dinideclare mo yung salita ng Panginoon at yung kapangyarihan. So, kasama yun sa panalangin, mga kapatid. Kaya nga, words of God is very powerful to incorporate in our prayer, mga kapatid. Amen? Amen. Select a scripture and personalize it. Gamitin nyo yun, mga kapatid. Anything na na-inspire kayo, isulat nyo yan sa notebook na doon kayo napapangiti, napapalakas, nagkakaroon inspiration, comfort. Isulat nyo yan. Basahin nyo ng basahin yan hanggat ma-memorize nyo yan. Hanggat yun, mga kapatid, yung magiging weapon natin to fight, to overcome sin, and to control our thoughts, mga kapatid. You include that in our prayer. Dahil ang sabi nga dyan sa Psalms 23, 1-6, a Psalms of David, the Lord is my shepherd. Oh, favorite natin to lahat. I shall not want. He make me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness. For his name's sake, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Dito lang, mga kapatid, sa surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Gagamitin nyo yung mga kapatid sa panalangin. Lord, surely goodness. Ibig sabihin, claim mo na, dineclare mo nang sasagutin nyo ng Panginoon. Kaya, Panginoon, pipiliin ko lagi na manahan sa tahanan mo. Kaya nga tayo bumabalik-balik. So, mga kapatid, gamitin natin itong salita ng Panginoon in prayer. Amen. Kung ano yung gusto nyo, mga kapatid, nasa sa inyo ang kalayaan. Pray the word. The word of God is brought into prayer twice. Una, read the word. Pangalawa, pray the word. Okay? Sa pagbabasa at sa panalangin, gamitin natin yung salita ng Panginoon. Okay? Dahil ang sabi dyan sa Ephesians 1:17-19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of the glory, may give unto you the spirit of wisdom. Gamitin natin yung mga kapatid na personal. That the God of my Lord, yung may underline, i-personalize mo to. My Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto me. I-personalize nyo yan. The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of my understanding. Being enlightened, magkaroon ako ng kaliwanagan.
that I may know, eyes, i-personalize nyo mga kapatid, what is the hope of my calling, na hindi ko na-underline my calling, and that riches of the glory of His inheritance in the saints, ako yun, and what is the exceeding greatness of His power to me, word who believe according to the working of His mighty power, mga kapatid. So, napakagandang i-personalize nyo, internalize din ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Pray the word. Bakit? Dalawang bagay ang mangyayari sa atin when we pray for the word of God. Ito na yon. We will receive the promise of God. Amen. Pangalawa, we will hide. We will put in our heart the word of God. Amen. Okay, mga kapatid? Amen. Pang-sampo, singing. Sabihin mo nga sa katabi mo, singing. Umawit tayo during prayer. Okay? During Thursday, we had a prayer meeting. Amen. And that is for an hour, 7:30 to 8:30. See how we pray. That is an hour. Ganon din kayo, Pastor, di ba? Amen. Oh, yun. Ganon din sa personal nating panalangin. One aspect of prayer is singing. See? So, hindi boring ang prayer. Aawit ka rin. Totoo naman talaga, di ba? Pag naniligaw kayo, nangaharana kayo. Ganon din yun sa Panginoon. Naharanahan natin ang Panginoon ng mga awitin. So, one of the greatest, kasi it refreshes our soul and comfort our soul, mga kapatid. The greatest thrill of singing is when we sing in the Holy Ghost. Ibig sabihin, you can make your own lyrics kung ano ini-inspire sa'yo ng Panginoon. Sing. Kung ayaw mo sabihin, iawit mo sa Panginoon. Tatanggapin nyo ng Panginoon. Dahil ang sabi nga sa Ephesians 5:19, this is a one of my favorite verse din, mga kapatid. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Di ba? May awitin yan. Na, making melody in my heart. Di ba, mga kapatid? So, singing is part of prayer. Okay, number 11. Malapit na. Listening. Kanina pa tayo sa tanang salta sa harapan ng Panginoon. Kanina pa tayo ng maawit. Umawit na tayo, nagbasa na tayo, pinaalala natin ang Panginoon salta niya. Ano pa ba? Ito naman ngayon, it's time for us to be quiet. Amen. Kasi two-way yan, mga kapatid. Nakikinig tayo ng salta ng Panginoon. Ang Panginoon din mangusap din sa atin in a still voice. Alam niyo, mga kapatid, this is one of the secret of prayer. Hindi tayo laging salta-salta. Let's wait upon the Lord, silence, and think of the goodness of God. At yung mga hinabilin natin, may kasagutan niya ng Panginoon. Prayer is not all talking to God. Listening, the Word of God, and receive direct orders from God's Spirit. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, I always share this. Sabi ko nga, nanalangin ako sa Panginoon nung ako ay pinapatay yung mag-song leader. Wala akong ginawa ng mga kapatid, manalangin kasi nanginginig ako, sa song leader, di naman ako mga awit. Sinasabi nga nila sa akin, para daw nilalagaring yero yung boses ko. So, tapos panatayo ako sa Panginoon sa'yo, alam mo, nanalangin kasi talaga nasa schedule ako. Pero di mo kapatid sa panalangin ko, God comforted me. And this, I always share this kasi God speak to me in a still voice in my prayer. Anak, kahit saan ang boses mo, mapa east, west, north, south, nandoon ako, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, talagang really the joy in my heart. Kaya sabi ko, Lord, yes, I will stand for you and sing praises. Kaya mga kapatid, I don't care what other people. So ganun din yun mga kapatid, that's just a one example. Even pag kayo mga kapatid tatayo. Amen. Pinapatayo ko, Lord, di naman ako matalino parang si Moses, di ba mga kapatid? Di naman ako eloquent magsalita. Manalangin ka, the Lord will speak to you in a still voice. God will speak to you. I'm sure some of you experience that. Amen. Kung hindi niyo pa nararanasan, sundin niyo ito mga kapatid, alam niyo, mangungusap, Lord, liligawan ko ba siya? Kung may binata pa ba dito? Lahat na married. May dalaga pa ba? Sister Avery. Sister Aileen. Manalangin kayo. May naniligaw sa inyo, kaya may boyfriend kayo. Panginoon, kalooban mo ba talaga na siya talaga yung mapapangasawa ko? Siya yung sasagutin ko?
Alam niyo mga kapatid, God will speak to your heart. In everything, pray. That's the secret mga kapatid, para we are directed, we are sure. Alam niyo mga kapatid, God's voice, when God speak to us, nagbibigay ng comfort, nagbibigay niya ng peace of mind. Pero pag hindi mo yung nararanasan, don't do action until you have direction from God. Prayer is very important mga kapatid. Dahil ang sabi nga dyan, nung sabi niya sa 1 King 19, 11 to 12, God speaks to Elijah in a still voice. Dito mga kapatid, sa verse na yan. So, always come to God in a prayer. Listening is very important. O diba sa magulang, after tayo, meron silang sasabihin sa atin, o anak, mag-iingat ka. Alalahanin mo, mahal na mahal kita. Nandito lang ako anytime na kailangan mo ko. So, mangungusap ang Panginoon. Even the words of God. That's why sometimes in the church, there's a prophecy. Pag alam ng Diyos na nanalangin tayo, we pray in the Spirit. God will use one kung may gift of prophecy at meron din gift of interpretation. Meron din yan, isang kaparaanan niya ng God will speak to us. Individually and as a church mga kapatid, and in our personal life. Praise! Nagsimula tayo sa praise, matatapos din tayo sa praise mga kapatid. Amen? So we enter into prayer through the door of praise. We will also conclude every prayer session with praise. So balik uli mga kapatid. Acknowledge the nature and attributes of our God. So kasi iko-closing natin yon. Yes, Lord, we claim in your most powerful name that you already answered our prayer according to your will. In Jesus' name, because you are the great God. Your promise is true. So ganun, ikaw conclusion mo yun. Hindi yung sana, Lord, walang sana. We should speak with authority. We declare victory in our prayer. Kaya huwag tayong manalangin na sana. Sana is meron pang doubt yun. Kulang pa yung tiwala mo sa Panginoon. We should have that strong faith. Tinatawagan na ako ng asawa ko. Alam ko na ibig sabihin yan. Time's up. Sabi dyan, Matthew 6:13, and lead us into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen, mga kapatid. Amen! Reminders, mga kapatid, never feel so structured by this prayer method na, yun lang tatlo ang sabi ko sa inyong sunod-sunurin mo yun. The rest, in between, as you feel. Okay? A word of caution, may paalala din mga kapatid sa atin ng Panginoon. Sa ating panalangin, sinabi na ng Panginoon, easy lang to anak. Pero, aware tayo, merong Satan. Satan is at work 24 hours. Aatake yan. Pag nagsimula ka na mag-pray, may tumawag. Merong gutom na ako, Lord. Ang daming interruption yan kasi mananalangin ka na. Gagawa excuses kaparaanan. So pag mga kapatid, decide to pray, choose to pray. Kasi Satan will find a way to, di ba? Always looking for someone to devour. Kaya, maging matalino tayo mga kapatid. Be firm in our commitment to pray. Let nothing hold us back. Because Satan, when we pray, nanginginig yan. Kaya, gamitin natin yung kapangyarihan, yung authority binigay sa atin. Use it and get thee behind. Ang Diyos na kasama ko ay mas makapangyarihan sa iyo. I choose to pray. Because this is my privilege given to me by God. Ganun tayo mga kapatid. So these are the 12 prayer clock. Okay na mga kapatid? Tayo mga kapatid. Praise the Lord.